do that. I always decline. Alright, so magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli, ang inyong kabang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito, daig talaga ni former Vice President Lenny si VP Sara. Bakit naman? Yun. Diba? Yung isang magandang tanong dun bakit naman o paano naman naging daig niya no si VP Sara. Well, sabi nga etong dalawa ang common sa eto tanong ko lang sa inyo po mga kapatid. Ano ang common sa kanilang dalawa? Bukod sa meron silang solid color na kanilang sinisimbolo, like Lenny is pink and then Sara is green, 'di ba? Alam niyo kung ano yung pinaka-common po sa kanila? Oh, bilis, type niyo agad. Ano yung pinaka-common sa kanilang dalawa? Nagsisimula sa letrang L, nagwawakas sa letrang G. Okay? G as in galis. G as in golf. Okay? Oh, ano 'yon? Yung common nilang dalawa. Ito, sinabi ho kasi kanina, ayun, exactly, lutang. Yan, lutang. 'Di ba? Oh. Ngayon, ang pag-uusapan na lang po dito, sino pinakamatinding lutang? 'Di ba? Kay Lenny kasi, ang pagkalutang, yung huling salita na binanggit niya, uulit-ulitin niya ng 3 beses. 'Di ba? Pero still on point siya sa kanyang sinasabi. Hindi katulad ni Sara, kanina lamang ho, 'di ba, nakakawindang yung kanyang paliwanag. Yung kanyang paliwanag na tawag dito, bakit siya nag-resign sa office sa pagiging DepEd secretary, 'di ba? Sabi ko pambihira naman. Eto tingnan niyo muna kung bakit siya nag-resign. Eto. Na yun we need to sit Okay. down. We need to sit down for the reason. Pero Gis, ma'am, Alam niyo pati yung we need to sit down, pati yan ni-research ko, walang yung buhay ito. Ang pagkakaintindi ko parang parang tawag dito yung let's move on, hayaan na lang natin, yung ganon. Tingnan niyo mga pinagsasabi niya ha. Gis. Ano siya merong personal sa aming dalawa ni President Marcos, which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. May kinalaman po ba si... Merong sa trabaho, merong sa bayan. Ano yun? Nagpaliwanag ka pa. Diba? Maghuhula rin pala yung mga nakikinig sa'yo. Kaya yung mga nagtatanong na reporter, windang First lady sa pag-resign po sa DepEd? Mahaba siya na kwento and we will need to sit down. Okay. Ma'am, politika ba ma'am? Politically motivated decision? Yun nga, sabi ko, ano siya, personal, trabaho. So halo-halo. Oo. Pero ma'am, may kinalaman Tinatanong kung politika ba ang may kinalaman ng politika, halo-halo ng araw. po ba si First Lady dito? No. Kasi No. wala naman din kinalaman First Lady sa trabaho namin ni Pangulo. Tinatanong kung may kinalaman ba si FL Lisa sa kanyang pagre-resign, 'di ba? No, kasi wala namang kinalaman siya sa trabaho namin ni PBBM. Natural, absolutely wala naman talaga. Pero ang tinatanong doon is kung hinala ba niya na ito ay nagdikta na siya ay pag-resignin sa pwesto, 'di ba? Hindi ko alam kung takot kay FL kaya ganito yung sagot. Marco. So, sabi ko nga, ano siya, kailangan niya ng sit down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Di siya isang rason lang, nagkabuhol-buhol siya na maraming rason. Tragis, di ba? Kung, alam niyo kung merong, ano yung tawag doon, yung interpreter, di ba? Tapos merong dyan sa gilid, merong gaganong-ganon ng kamay para ho sa mga hindi ho nakakadinig, di ba? Sa mga pipi, ganyan. Hindi ko alam kung anong tawag doon Malamang ho kung yung naggaganong-ganon, ang ending nito nakaganon na. Ang gulo kausap Yan yung nagsa-sign language, di ba? Wala na, buhol-buhol na.
Baka yung ganun na lang eh. 'Di ba? Ang gulo, walang substance yung sinabi. Ano yung paliwanag, 'di ba? Manghuhula na naman tayo. Maria Joseph. Okay, buti na lang hindi ba napunta sa national defense? Malamang, 'di ba? Kung napunta sa national defense, sabog tayo diyan. Okay, so eto sabi ni VP Sara hindi na daw po siya kukuha pa ng another cabinet post sa Marcos administration. Now, hindi ho ba na-content natin na merong mind conditioning na nakarating sa inyong abang lingkod at actually rito rin ho diyan sa mapanglait na yan. So, nung na-confirm sa akin na ganun nga rin yung nakarating sa kanya, then kinontent ko yon na kaya nga super confident nun si Sara kasi what they were expecting is matatransfer siya sa DSWD. 'Di ba? Alam niyo, yung mga ganyang mind conditioning dapat diyan binabasag ho yan. 'Di ba? Dapat yan dinudurog ka agad diyan. Oh. Hindi niyo ba napansin ngayon napakaingay niya mula pa kahapon? Napakaingay niyan, 'di ba? Hindi lang kahapon, isang araw pa mula nung tinanong na kung dadalo ka ba sa SONA? No, I'm not going to attend. Said I'm going because I will be appointing myself to be the designated survivor. Uy, ano 'yun kako? Oh. Yun pala. Siguro nakakuha na siya ng confirmation na hindi na siya pagbibigyan. Kaya ayaw na niyang tawag dito, ayaw na niyang dumalo ng SONA. Ay nako, nakakaloka. Narinig ka kaya maingay. Gagi. Di naman siguro gano'n. So sabi niya hindi na raw po siya kukuha ng another cabinet position sa Marcos administration. Di okay, lalong maganda, makakatipid ang bayan, 'di ba, ng pasahod. At saka diyan natin makikita na magkakaroon ba talaga ng pagbabago ang kalidad ng pagtuturo. And therefore, kalidad rin siyempre ng edukasyon sa ating bayan sa bagong DepEd Secretary kay Angara. 'Di ba? Kasi hirap naman na yung palaging palaging hirap mahagilap dun sa DepEd. Hindi nga makapag-review. Anak ng baka naman, oo. Ngayon, dito naman po ako humanga rito kay Leni Robredo. Hindi ho ba nung panahon ni Duterte, alam niyo naman hindi pa nga nag-iinit ng kung ilang buwan sila sa pwesto grabe na yung inabot niya. Sa lahat ng termination na nakarating sa akin na nalalaman ko, yung termination niya sa pwesto ang pinakamatindi. 'Di ba? Na tinatawagan and then sa harap ng mga media kinik out siya sa trabaho niya sa HADSI, right? Tapos sumunod, kumuha pa rin siya ng another task related naman ito doon sa war on drugs, 'di ba? Naging siyang tawag dito co-chairman ni Duterte. No. Alam niyo, napakahirap ng kalagayan ni Leni Robredo at the time. Bakit? Mismo ang presidente ng Pilipinas, deklarado, nawawaswasan ka, sisiraan ka. 'Di ba? Tapos ang sisira pa sa iyo, ito pa yung lubos-lubos ang pagsuporta, paniniwala at 'di ba ng taong bayan na minsan nagkaroon ng 91% ng kanyang trust rating o ng approval rating yata yun. Basta alin doon sa dalawa. Pero isang beses lang yun. Pero palagi hong nasa line of 8 yung kanyang rating si Duterte. Kaya masyadong lumaki yung ulo ng mama. So, ang hirap ng lagay ni Leni. Pero matapang kahit na pinagtatawanan natin noon, kinakantsawan natin, 'di ba? Sa kanyang ginagawa na talagang hinahamon niya yung Duterte administration. Well, isama niyo ako diyan, bigyan niyo ako ng trabaho na for VP Sara,
Diyos ko, kakampi niya ang Pangulo. 'Di ba kahit na ino-oppose na ng marami ng mga ibang mga supporters sa PBBM, ang presidente mismo boldly talagang, ine-express ang tiwala sa kanya, 'di ba? Alam niyo kahit naman po na ino-post natin, kahit naman po na ibinulgar natin na na ililipat siya doon sa DSWD. Pero kung talagang buo ang loob niya na magsilbi, 'di ba, sa bayan, kasi nga wala namang mandato yung OVP, pawardi-wardi lang yung trabaho dun, bahala ka sa buhay mo, kung anong gagawin mo. Kaya nga gano'n na rin ginawa nila sa confidential fund noon, 'di ba? Pero wala, ang aga niyang bumigay. So ano 'to, parang, standby gano'n, talagang paninindigan na lamang niya yung pagiging reserve, spare tire. 'Di ba? That's the nature of vice president. Sabi ko nga sa mga DDS, alam niyo kung ayaw niyong maniwala na spare tire ang vice president, bakit hindi ninyo puntahan ang Constitution? 'Di ba basahin niyo yung Article 7. Hanapin niyo yung trabaho nun kung may naka-specify sa vice president. Dalawa lang magiging trabaho niya. Kapag temporary hindi madi-discharge ng presidente yung kanyang function bilang presidente, then the vice president will act as the president. Pag okay na huli yung presidente, okay na siya, nagampanan yung trabaho, then pagka-pangulo, siya babalik sa pagka-vice president. Pag permanente nang hindi na ma-discharge yung trabaho, 'di ba? Sa anumang dahilan, then saka naman po siya magiging actual na presidente. Yun lang, wala nang iba. Hmm. Sabi ni Tikbalang, wala talagang skill yan, maski political skill, wala rin. 'Di ba? Ano lang kasi siya, nasanay siya ng umaasa doon sa mga PR nila. At ngayon, isa sa diskarte ng kanyang mga PR, pagalagalain. 'Di ba, pagalagalain. Gano'n ang para kasi ang tinitignan nila palagi, yung survey, approval rating, trust rating. Sabi ko nga, um, tama naman din si PBBM na hindi na niya tutukan pa kung, ano yung kanyang rating dun sa mga survey companies na pribado. Kasi alam naman natin na ito po ay mga bayad. Kaya nga ako, inyong kabanglikod, among those sa survey companies, isa lang talaga yung pinagtitiwalaan ko diyan, which is the Publicus Asia, na kung saan nandoon yung, kaalyado pala nito nila VP Sara, si Malo Tiquia, 'di ba? Siya yung founder and then, executive officer din siya ng Publicus Asia. Pero ganun pa man, pinakikita pa rin nila, 'di ba? Kasi ibig sabihin, may kalayaan kahit na yun kasi ang trabaho ng Publicus Asia, i-promote, 'di ba, mag-promote ng, pulitiko. Pero hangga't hindi ko nakikitaan sila ng bias, so pagtitiwalaan ko yung kanilang mga surveys, 'di ba? Kasi sino pa sino pa yung natin dito titignan, pare-pareho naman sila ng mga private firms, 'di ba? Hindi pa naman pumuputok ngayon ang mga Cali survey, then let's wait. We'll have Cali survey talaga. Very, very soon 'yan. Okay, lalo't na't malapit na yung SONA ng Pangulo. 'Di ba? Sa US ang VP and Senate President pero hindi yata ito nasa line of succession din siya. Kaya lang pagdating doon sa US kasi ganito, kasama siya doon sa isang malaking pagpupulong. Ngayon, in case na may mangyaring di maganda at, namatay sana silang lahat, so sinisiguro na mayroong tatayo na magiging presidente. So yun po, ang presidente ang nag-a-appoint sa US kung sino ang hindi niya papadaluhin para maging designated survivor. Yun, ganun dun. Gaya ng kwento ko sa inyo nung araw diyan sa Europe, merong, Germany yata yun, Russia, nagmamarcha yung mga sundalo, akala nila, bahagi pa rin ng show. Tinutok na yung mga baril sa kanila, hindi pa rin sila umaalis. Pinaputok, ubos lahat, yung mga 11 mga opisyales. So magmula nun natuto na ang buong mundo.
So, yung vice president at president or yung designated survivor, hindi ho pinadadalo yan, inilalayo yan. Lalo na kapag may mga mabibigat na nangyayari, inilalayo yan. Yeah, binibi ng Davao eh. Kaya akala nila ang National Davao Friend ang mga tao. Ayan. Tamad at mahina ang ulo ni Sara. Lahat ng pagsagot niya sa pagtatanong lagi walang laman ang reply. Paano naging abogada yan? Inutil si Sara. Malamang dahil sa mga fraternity. Doon yan eh. Diba? Magaling siya kasi magparinig, magaling manginis, mangasar. Di lalo tayong pagka ganyan ang behavior niyan, lalo tayong makakaladkad sa giyera. Bakit? Kasi mami-misinterpret siya, 'di ba? Double meaning lagi yung sinasabi. Dapat nga hindi na insinuation, dapat diretsahan na ang pagsagot. Yun ang dapat na characteristic ng isang totoong leader. Hindi po yung lagi na lamang na namamangka sa dalawang ilog, yan po ay lider-lideran lang. Bakit? Because kaya ganon yung stand, may advisor na sinusunod. Ganon. Na ang thereafter of the people's impression, yan yung mga ganyan. Ang naalala ko dyan, mayroong isang kwentong pambata na mayroong isang hari na wala siyang inatupag, kundi yung gusto niya maganda yung kanyang public appearance. To the point na lahat ng mga mamahaling gamit, mga damit, mga tela, binibili niya. Hanggang sa may nagbenta sa kanya ng invisible garment. Kasi dahil nga tanga na siya sa papuri ng tao, naniwala etong hari na siya po ay may suot na napakagandang damit. At dahil naman nakikita niya yung kanyang pototoy na maiksing lumalawit-lawit, hindi siya naniniwala na nakikita yun ng mga tao. Kasi yung paniwala niya, napakaganda ang kanyang kasuotan. Yeah, the Emperor's Cloth. Hanggang sa merong isang event, lahat ng tao pinuri-puri siya. Tapos pagdaan niya, nakatalikod na siya, pinagtatawanan siya. 'Di ba? Ngayon, yung isang bata ang nagsabi sa kanya na nakahubot-hubad siya. hindi siya na makapaniwala doon. And then he realized na totoo nga yung sinasabi nito. Siyempre naman po, tragis, ang tagal mo ng suot-suot yun. Nararamdaman mo yung itlog mong kakalog-kalog, di ba? Yung pototoy mong lalawit-lawit, nakahanginan. Di ba? So, nung na-realize siya na po, tragis, tinatarantado ko ng mga tauhan ko. Kasi kapag may kumontra sa kanya, kamatayan ang ending. Di ba? So, ang ginawa niya, pinapatay niya yung mga aliporis niya. Di ba? So, yan ang mahirap kapag ang isang leader ay masyadong nasanay sa mga papuri. Diba? Kaya ako sinasabi ko pag nakita natin, pag sa tingin ninyo, parang may mali roon sa desisyon ng ating presidente, diba? Democratic country tayo. Then, unahin natin, kontrahin natin. Mabuti nga, may nagmo-monitor. Diba? Napakaganda naman nun. Kaya sinasabi ni TP, natutuwa siya ang presidente, nakikinig. Diba? Lalo na ron sa Pastrana issue. Na dito naman kay VP Sara, ang pinakikinggan lang nito yung kanyang mga PR. 'Di ba? Lalo na yung may PR itong akla na kanyang pinakikinggan, scriptwriter niya, kaya kahit na wrong grammar basa, parang Cory Aquino lang din ng araw. 'Di ba? Kontra na sa kanyang stand, pero binabasa niya pa rin kasi part ng script. 'Di ba? So, kumbaga ito yung ulo na naging buntot. Ganon. Susundan niya yung kanyang buntot. Ay, my God. Iwan na nga muna natin ito si VP Sara. Maria Josep. Diba? Sayang. Kasi asa naman kasi talaga siya na yung mga surveys, mataas lagi siya. Diba? Ever since 2020, 2021 hanggang ngayon, lagi po siyang mas mataas kay PBBM. So, ito ho yung mahirap dito. Kapag dumating yung panahon, 'di ba? Alam mo yung self parang deceive ka na Deceive na siya, nadaya na siya ng kanyang sarili dahil nasanay siya na
mukhang tama lahat ng ginagawa ko, ito yung public opinion, pabor sa akin, nagre-reflect yan sa mga surveys. Katulad ng tatay niya nung nagalit na mga bandang November because nag-file siya ng COC for Vice President at nagalit si Duterte ron. Doon nagsimula yung paninira niya kay PBBM nung 2021 campaign period or bago mag-campaign period. Diba? So, masyadong mapanganib lang yung ganitong klaseng leader na nakatutok lamang siya para sa kanyang paniniwalaan doon sa resulta ng survey. Yan. Nakita kasi nila kung gaano kadaling utuin ng mga Pinoy. Yung tatay, kitang-kita na ang katrayduran at yung anak, wala na ngang nagawa sa 2 taon sa DepEd, mataas pa din sa survey. Yun nga yung problema natin eh. Diba? Parang yung survey din ng mga listahan ng maraming kandidato. Ano nangyari? Ang dami ho mga basura, mga mag-asa-asawa, gagawing senador. Oh my God! Kung bukas ang eleksyon, utas na tayo. Di ba? Okay. Move naman tayo sa sunod na topic.